Yes, hello! Welcome back again, kabayan, sa aking YouTube channel. So, for this video, mga kabayan, pag-uusapan natin kung paano tayo pumili ng ating mga catalog or products niche before we commit in dropshipping. So, excited na ba kayong malaman? But before yan, mga kabayan, please like and subscribe muna kayo sa aking YouTube channel and click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga video na katulad nito. At dahil excited ka na nga kung paano pumili ng niche mo for your store in dropshipping, please watch this. So first thing na dapat nyo pong gawin, mga kabayan, is it should be something that you really like. Nang una po yan, or at least these are the products that you know deeply. So isipin nyo na lang po, magmamarket kayo, yung mga produkto na imamarket ninyo, magbibigay kayo ng advice sa mga customers. So, it really needs for you to be a pro in this. And then, pangalawa na dapat nyong ma-consider sa pagpili na inyong niche. So, dapat ang niche mo ay popular din sa mga customers or mga buyers na hindi ka mahirapan na i-promote yung mga ito. So, malaking factor din pala yun na kailangan yung mga product na pipiliin natin, mga catalog, is popular sa mga tao. Pangatlo na kailangan nyong gawin para malaman ang inyong niche in dropshipping is you need to conduct a market research. Marami sa mga popular na products na nag-fail kapag minarket mo kasi wala doon yung tinatawag na public interest. So, importante yung public interest when you are choosing your niche in dropshipping. Okay, doon naman po tayo sa pang-apat. So, pang-apat na kailangan ninyong gawin is evaluate your competitors and you need to identify the product's gap. So, ano pong ibig sabihin nito? Evaluate nyo. Kailangan nyo i-evaluate yung inyong mga competitors. For example, yung competitors mo, napakalaki ng diferensya ng presyuhan ng mga products niya compared doon sa pinaplano mong i-market in dropshipping. So, doon palang magkakaroon ka ng idea and doon pa lang mai-evaluate mo na yung mga competitors and yung mga gaps sa mga product ninyo. Okay, pang-lima naman na kailangan ninyong gawin is, syempre kailangan nyo rin i-evaluate yung seasonality ng mga produkto. Oo nga naman, syempre, kung mag-iisip ka ng niche para sa iyong mga catalogs o product na ibebenta mo in the future in dropshipping. So, important factors din na malaman if napapanahon ba ang mga produktong ito. Okay, pang-anim, you need to test your niche before you commit. Ito po, mga kabayan, it depends on you na lang po kung paano nyo iti-test yung niche ninyo. Pwede nyo rin namang itry na mag-post muna sa inyong mga social media accounts yung mga prospect na niche or catalogs or products na sa tingin ninyo is meron kayo ng mga nabanggit ko. So, you need to test your niche first before you commit. In order na medyo ma-less natin yung risk factors or yung mga risk, lalo na sa mga beginners na papasok sa dropshipping. So, I hope nakatulong po sa inyo ang video na ito, lalo na sa mga beginners na naghahanap kung paano nila sisimulan o pipili ng niche nila sa mga catalogs o products in dropshipping. So, if you think na nakatulong po ang video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell for more videos like this. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye po!